binabayaran. Pag sinabi sa akin na 1,000 tao, kinukuha ko. Yung sasakyan. Magandang hapon po sa lahat. Lakasan natin! President Bongbong Marcos, ako po ang diehard supporter mo na taga Santa Rosa, Laguna. Narito po kami para sa inyo. Ipagpatuloy niyo lang po ang magandang at hikain ng bansang Pilipinas dahil para sa akin, ikaw po ang the best. Kaya itong nangyayari po dito, hinahangad po namin sa buong may kapal na maging peace lang po ang lahat. Kaya salamat sa Panginoon na binigyan din po kami ng magandang panahon. Ayun, salamat. Ay, ito, matindi. Dito ka, nanay. O, nanay, ano masasabi natin sa mga didilis na nagsasabi na bayaran daw ang loyalista? Sabi ni Inong, eto nga hanggang ngayon, hindi pa kami nanananghali eh. Oh. Miski noong panahon ng Pangulong na mayapang Presidente Ferdinand Marcos, hindi kami binabayaran. Pag sinabi sa akin na 1,000 tao, kinukuha ko. Yung sasakyan, binabayaran nila. Tapos yahatid kami, susunduin kami. Pero pagka wala, mula sa Caloocan hanggang dito, nilalakad namin yan. Hanggang Malacanang, nilalabanan namin mga tao ni Cory. Oh. Ay, panahon pa pala ito ni Cory. Uy, yan, mga dilawan. Pag-alis namin, pinasok nila Malacanang, ninakaw nila lahat ang gamit ni Nelda Marcos. Ako po, galit na ito mga kababayan. Kaya para sa aming bagong presidente ngayon, lamig lang. Huwag niyang patulan yung mga, alam mo na, di mala kung nitiriring kung ano. Eh paano kung ako pumatay sa kanila, sasabihin ay mag-asawa pumatay. Hindi dapat sabihin eh. Nanonood kami sa madaling araw pala ng TV. Kapag ako'y namatay, patayin niyo si Bongbong, patayin niyo asawa, patayin si Romualdez. Paano ko iba pumatay sa kanya? Eh wala naman sinasabi yung presidente ngayon eh. Hindi ko mambibig ng presidente. Walang sinasabi kahit na ano. Hindi galit na galit sila na hindi pagbintangan nilang adik. O sino naging adik na lumabas? Diba? Kaya huwag sila magbibintag. Yun ay hindi gusto ng tao, hindi yan mapupunta ulit dyan. Diba? Gusto ng tao yung Marcos. Matanda pa lang, pati yung anak, ito mo, yung upo ba yan kung yan ay masasama ugali? Diba? Kaya para sa aming presidente nakaupo ngayon, kalma ka lang. Presidente, huwag labas dito, pasok dito. Huwag mong patulan ng mga siraulong yan. Yan lang. Oh, nanay, meron pa nagsasabi dito na ang mga loyalista daw, no, ay hindi diehard supporter. Totoo ba yun? Hindi, pamatay at pabuhay kami, sa kanya kami. Oh, ayun. Maski mag-away kami nung araw ng mister ko. Sabagay, 2008, namatay mister ko eh. Sabihin sa akin yan, Dora, saan kayo talaga galing? Sinabi na sa'yo, sa birthday eh. Naka-dyaryo pala kami. Eh ano to na sa dyaryo? Nalakukukan kayo sa mga pulis. Pinapalo kayo ng mga pulis sa EDSA. Hindi na ako mito. Eh hindi naman, tinatakasan ko siya. Kasama ko yung aming mga kapitbahay. Pabor ka ba na ma-impeach si Sara Duterte? O eh okay lang. Dahil nagsasalita sa ng laban sa Pangulo eh. Hindi dapat yun eh. Dati kayo magkakasama, dapat magkuwang kayo. Hindi dapat kung sinisiraan ang isang presidente. Pero sangayon ba kayo sa binanggit ni BBM na huwag na Impeach. ituloy ang impeachment? Okay na kasi dati sila magkakasama kaya sabi nga namin eh. Nung araw pa kumumang kami. Magkasama sila, di ba? Kaya lang, hindi siya makapagsalita ng ano. Dahil siyempre, dating kaibigan. Gano'n naman ang Marcos eh. Pagka yung kaibigan niya. Kaya miski nagkasala sa kanya, di ba? Nung inaantay lang namin, gano'n ni Marcos eh. Sa Malacanang. Pag ikinanya niya, dinilusog na namin lahat yun. Ang dami namin. Pero hindi niya, ibinaba ang kamay niya para lang lumusog. Anong masasabi na sa mga grupo ang nakakaya ng impeachment laban kay Bibi Sara? Tapos si Marcos ang pinagkamala nila. Kaya nga, hindi dapat yun. Wala kami masasabi Sa dyan. mga kaliwa. Ha? Ay, puro kaliwete yun. Eh kami, kanan ng kanan. Kahit na ano mangyari, kanan kami. Ha? Tandaan niyo yan. Mamatay at mabuhay. Marcos kami. Pabor po ba kayo doon sa inain po ng mga diluwan na impeachment po kay Bibi Sara? Yung problema na nila yun. Hindi na namin po ni Marcos yun. Hindi naman nagdesisyon si Marcos noon eh. Yung ibang partido na sumasakit din ang loob dahil pinagbintangan nila yung aming presidente. Kaya yun, para sa akin, hindi na namin dapat pakialaman ng mga loyalista yun. Ang nagkuha na sa kanya, nag-impeach sa kanya, mga congressman, senador, di ba?
Sara. Ay, nung panahon ng bago pala sila kumupa, nung maskino si Duterte pa. Okay lang. Ano ang binato ni VP Sara na mga salita kay PBBM? Oo, naandoon ko sa Channel 7. Pinanood, di ba? Sabi niya, pag ako'y namatay, patayin niyo rin si yung presidente, ang asawa niya, si Mrs. Marcos at saka si Romualdez. Yun ang sabi niya. Pati yung sabi ni Duterte na susuntukin niya si Australianes. O, di ba ang nakaharap sa kanya yung dating nakakulong na senador? Sino ba yun? Dilima. Di ba? Yung palagay ko, hindi nakasagit na yun. Baka sinuntok na si... Yung babae lang naman nagsasalita ng gano'n si Duterte. Wala namang magandang pagsalaki. Wala namang babae. Siyempre, alam mo na, ang babae, pagka gusto sabihin, sinasabi. Nay, may tanong ako. Anong naramdaman yung sabi ni VP Sara na pupuputa ng ila at Pangulong? Ayun nga, di ba? At saka ang sinabi pa niya, uhumayin niya ang libeg ng aming mahal na Pangulo. Ipaano niya sa ilog. Kaya tagal na nga nagdusa yung taon, di nailibing eh. Di ba? Dahil sa kagagawa ng kabilang partido, di ba? Pagkataas kayo, ganun pa rin ang gagawin niya. Masama sa loob namin yung mga ginagawa nila yun. Yung mga salita lang eh, na hindi pa nagagawa, masakit. Maski, siyempre, dating mga Marcos tayo eh. Maski ngayon, Marcos pa rin. Ano? Thank you po. Saan ba si si Lintoy? Bakit wala si Lintoy? Si Lintoy po, bakit wala? May nag-drone no? Hindi, may dala nga ako eh. Nag-drone eh. Kami nagrarally, wala pa yan eh. Yan. Ay, namin. Ilan lang yan eh. Nangiyak kayo, pag-gusta pala. Mga kababayan, ito na. Ito na ang sinasabi natin. Talagang dagsa na ito mga kababayan. Oh. Kaya sa lahat ng mga viewers natin, shoutout po sa inyo lahat. Paki-like po, paki-share ng live natin. Thank you po sa nagpalipad dyan. Sino nga nagpalipad dyan? At hindi natin nakikita. Nako, pasensya na kayo mga kababayan. Yung mga nagpapalipad dyan, hindi natin nakikita mga kababayan. Ayan, mag-comment nga kayo sa nagpalipad dyan. Nako, hindi na natin nakikita kung sino yun. Mga kababayan, pagpasensyahan nyo na sa nagpalipad dyan dahil busy tayo sa pag-i-interview. Maraming salamat sa nagpalipad dyan. Mag-comment ka nga kung sino yung nagpalipad dito mga kababayan ha. Ayan.